Madilim pa lang ay gumayak na si Jenny upang hindi maiwan ng bus papuntang Maynila. Namamawis na ang kanyang noo dahil sa kalalakad, makarating lamang sa sakayan ng jeep. Nang tuluyan na siyang makarating doon, ay bigla rin siyang natigilan nang mapansing hindi magkaparehas ang suot niyang doll shoes. Ang kaliwa ay black, ang kanan naman ay navy blue. Pambihira? Nakakainis naman. Guys, pwede na siguro to. Madilim pa naman, tsaka hindi naman siya halata. Kakamot-kamot niyang kausap sa sarili. Kumuha siya ng mask sa loob ng sling bag, saka isinuot ito. Just in case na mapansin ang suot niyang doll shoes ay hindi siya gaanong mapapahiya dahil natatakpan naman ang mukha niya. Binatukan niya ang sarili bago sumakay sa jeep. Siya si Jenny Bernal. Maganda, magalang, masipag at may gininto ang puso. Galing man siya sa mahirap na pamilya, sinikap naman niyang makapagtapos ng pag-aaral upang maiahon sa hirap ang mga magulang niya at para hanapin na rin niya ang kanyang kakambal. Simula kasi na magpaalam itong magtrabaho papuntang Maynila, wala na silang balita rito. Makaraan ang ilang minuto, nasa terminal na siya ng bus papuntang Maynila. Huminga muna siya ng malalim bago sinipat ang hawak na traveling bag. Kaya mo yan, Jenny. Para sa pangarap mo at para na rin mahanap mo ang kakambal mo roon. Bulong niya sa sarili bago sumakay sa bus. Habang nasa daan, hindi mapigilang kabahan ni Jenny. First time niyang makapunta ng Maynila. Tiyak na maninibago siya sa temperatura doon kumpara sa Bulacan. Makaraan ang mahigit 1 oras ay tanaw na niya ang bus terminal. Humigpit ang hawak niya sa kanyang dalang bag, saka dahan-dahang lumabas ng bus. Nagpalinga-linga si Jenny sa paligid. Hindi naman siguro ako mawawala rito. Bulong niya sa kawalan. Kinuha niya ang cellphone sa ilalim ng sling bag, saka hinanap ang numero ng kanyang ina. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe rito upang ipaalam na nasa Maynila na siya. Ma'am, saan po ang punta niyo? Kunot noong napatingin si Jenny sa taong nagsalita. Driver ka ho ba o hold-upper? Ho? Hindi naman ho, madam. Mabait ho akong tao. Kahit tingnan mo pa ang Facebook account ko. Natatawa nitong sambit. Ano naman ho ang kinalaman ng Facebook ninyo? Kasi ho, madam, doon lahat nakapost ang hinaing ko sa buhay. Mabilis nitong sagot. Napakamot si Jenny sa batok. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o baka naman binobola lang siya upang tarahan. Ang bilin pa naman ng kanyang mga magulang ay huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao roon dahil marami nang nananakawan sa Maynila. Sige na ho, madam. Ako na ho maghahatid sa inyo. Panggas lang ho ni baby. Sa puntong iyon ay seryoso na ang mukha nito. Napalunok ng laway si Jenny. Nakaramdam siya ng awa sa taong kausap. Nag-alangan man siya, pinili niya pa ring magpahatid dito. Nananalangin na lamang siya na hindi kabilang doon ang driver sa mga taong may maiitim ang budhi. Sa hotel mo po ako i-drop, sir? Nako ho, madam. Isko na lang ho at your service. Nakangiti nitong saad. Napangiti si Jenny. Kahit papano, nawala ang kaba niya dahil sa kakwelahan ng mama. Salamat, Isko. Makaraan ang ilang minuto, ipinarada na ng taxi driver ang sasakyan sa harap ng hotel. Matapos niya itong bayaran ay nagpaalam na ito agad sa kanya. Tumingala si Jenny sa naturang hotel. Kahit papano ay may pera naman siyang naipon mula sa pagbebenta niya ng mga gulay. May inabot din sa kanya ang mga magulang. Pero para sa kanya, hindi pa rin yun sapat kung mananatili siya ng matagal sa hotel na yon nang hindi agad makahanap ng trabaho. Nang araw na yon ay kaagad siyang naghanap ng mapapasukan. Nakahanda na rin naman lahat ng requirements niya. Sana lang talaga makahanap na siya ng trabaho bago maubos ang baon niyang pera. Ma'am, may bakante pa po ba kayo rito? Ano posisyon po ba ang gusto niyo? Namilog ang mga mata ni Jenny. Para kasing ang awkward ng tanong nito, napalunok siya at napatitig sa kaharap. Ma'am, ang dumi ho ng isip niyo. Nakangising sambit ng babae bago kinuha ang brown envelope na hawak niya. Wala pa ho pala kayong experience, ma'am.
Wala pa nga po, ma'am. Inosente pa po ako sa mga bagay-bagay. Wala sa sariling sagot niya. Bumunghalit naman ng tawa ang babae nang marinig ang sinabi niya. Nawawala stress ko sa'yo, Miss Bernal. By the way, I'm Mildred, secretary sa office na to. But magre-resign na rin ako for good. Tatawagan kita kapag okay na lahat. Ipapalam ko ito agad sa boss ko. Saad nito. Salamat ho, ma'am. Pero, kakayanin mo ba ang pag-uugali ng boss dito? Strict yun at walang sinasanto. Kapag nagkamali ka, matik tanggal ka sa trabaho. Napapaisip si Jenny kung tutuloy ba siya o aatras. Sa huli, pinili niya pa rin sumubok sa laban. Sa isip niya, kapag nagsipag siya at hindi makagawa ng kapalpakan, siguradong maayos ang lahat. Pero alam niya rin na hindi mangyayari yun, lalo pa at baguhan siya. Magkakamali at magkakamali siya kahit anong pag-iingat pa ang gagawin niya. Lumabas na sa opisina si Jenny. Kumalam na ang sikmura niya, kaya nagpasya siyang kumain muna. Saktong pagpindot niya sa press button ng elevator nang biglang may humarang sa harapan niya. Naiinis siyang napatingin sa lalaki na ngayon ay blanko lamang ang muka. Sinipat ni Jenny ang kasama nitong lalaki. Medyo may edad na, pero bakas pa rin sa mukha nito ang kagwapuhan ng kabataan nito. Walang modo. Sambit niya na hindi nakaligtas sa pandinig ng binata. Narinig niya ang pagtikhim ng lalaking kasama nito. Mawalang galang lang ho, madam. Hindi ho allowed ang outsider dito. Nag-a-apply ho ako, mga sir. Sana pala, isinara ninyo ang opisinang to nang walang taong makapasok. Naiinis niyang kinuha ang cellphone sa kanyang sling bag. Tiningnan siya ng supladong lalaki mula ulo hanggang paa. Tila sinuri siya nito nang walang binibitawang salita. Kumibot ang labi nito nang makita siyang tila namumula na sa inis. Kumunot ang noo ni Jenny dahil sa kabila ng suplado nitong muka, titig na titig pa rin ito sa kanya. Sir, hindi niyo po ba siya pasasabayin? No need. Narinig niyang usapan ng dalawa, kaya naman walang salita siyang umalis sa harap ng elevator. Padubog niyang tinungo ang hagdan pababa ng building na yon. Akala mo naman kagwapuhan? Arugante? Kausap niya sa sarili bago tinahak ang daan patungo sa labas ng building. Naghanap si Jenny ng kainan. Nang makatanaw ng kainan sa di kalayuan ay kaagad niya itong nilapitan. 11:30 na nang sipati niya ang orasan sa kanyang cellphone. Nag-order siya ng isang cup ng kanin tsaka isang sinabawan na isda. Madam, ang ganda niyo po para dito lang kumain. Para nga ho kayong anak mayaman. Ang kinis ng balat ninyo. Anang babaeng nagsaserve sa kanya ng pagkain. Yumuko siya upang tingnan ang sarili. Hindi naman mamahalin ang suot niya. Pero may tama naman ang babae. Makinis siya kahit lumaki sa probinsya. Mahirap nga lang siya. Pero gayon pa man, never niyang kinakahiya na mahirap lamang siya. Ang mahalaga, napalaki siya ng tama ng mga magulang niya. Mahirap lang ho kami, ma'am. Nagpunta nga ako rito para maghanap ng trabaho. Tugon niya sa serbidora. Tiningnan niya ang babae. Base sa kutis nito, ito pa nga ang mapagkakamalang mayaman. Napaisip tuloy siya kung bakit ito nagtatrabaho sa ganong kaliit na kainan. Nais man niya itong tanungin, pinili na lamang niyang manahimik. Feeling ko nga, ikaw ang mayaman eh. Kailangan kong itago ang identity ko para hindi ako matuntun ng mga magulang ko. Natigilan si Jenny. Hindi siya makapaniwala na narinig niya yon mula sa babaeng unang beses niya palang nakita. Naalala tuloy niya ang sinabi ng kanyang ina, na minsan mas mabuting magsabi ka ng problema o sekreto sa estranghero kaysa sa kakilala o kamag-anak, dahil kung sino pa yung pinagkakatiwalaan mo ay siya pang tatraydor sa'yo. Ako nga po pala si Donna. Balik ka sa susunod na araw ah. Iyon lang at iniwan na siya nito nang matapos ilapag sa mesa ang kanyang order. Kumain na lamang siya upang makauwi na sa hotel na tinutuloyan niya. Huminga siya ng malalim, tsaka kinuha sa sling bag ang kanyang cellphone. Nahiya naman ako sa'yo, Tolome. Ang liit-liit na nga ng junior mo, nagawa mo pang mga liwa.
Mahal naman, nakakaya sa mga karinig. Napahinto sa paglalakad si Jenny nang marinig ang mga katagang yon, pero hindi siya lumingon. Bigla siyang pinamulahan ng muka. Hindi naman sa tsismosa siya, pero sadyang malakas lang talaga ang boses ng dalawang taong nagbabangayan sa kalsada. Nagkunwari na lamang siyang walang narinig at ipinagpatuloy ang paglalakad pabalik sa hotel na inuupahan niya. Pagdating niya roon, nag-isip siya kung paano makahanap agad ng trabaho. Dumagdag pa sa isipin niya ang kakambal niyang si Janice. Hindi niya alam kung paano at saan ito hahanapin. "San ka na ba, kambal? Bakit hindi ka na nagparamdam sa amin?" Marahas siyang bumuntong hininga bago kinuha ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang kanyang wallpaper kung saan silang dalawa ng kakambal niya ang nakalagay roon. "Namimiss na kita, kambal. Magpakita ka na sa akin." Nang mga oras na yon ay hindi niya maiwasang mapaluha. Naging emosyonal siya. Hindi niya alam kung bakit siya biglang nagkaganon. Para bang bigla siyang nakaramdam ng lungkot sa hindi malamang dahilan. Ilang saglit pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong sinagot nang mag-appear sa screen ang unknown number. Nagbabaka sakali siyang si Janice iyon. Pero natigilan siya nang marinig ang sinabi ng kausap sa kabilang linya. "Pwede na po kayo mag-start bukas, Miss Bernal?" "Talaga po?" "Yes, Miss Bernal. Good luck." Tulalang napatingin si Jenny sa kanyang cellphone hanggang sa tuluyan na itong magpaalam sa kabilang linya. Masaya siya dahil tanggap siya agad sa pinag-a-applyan niyang trabaho. Pero sa kabila noon, tila ba may bumabagabag pa rin sa isip niya. Nagtaas baba ang kanyang dibdib bago tinungo ang banyo ng kanyang kwarto. Kinabukasan, maaga pa lang, gising na si Jenny. Hinanda na rin niya ang mga dadalhin sa office. Nang matapos ay maingat niyang isinara ang pinto saka nagmamadaling umalis. Pagpasok niya sa malaking building, huminto muna siya saglit saka nagpalinga-linga sa paligid. Maraming empleyado ang nakasabayan niya. Ilang saglit pa ay nagpatuloy na siya sa paglalakad papasok sa pasilyo kung saan naghihintay roon ang babaeng kausap niya sa cellphone. "Miss Bernal, hinihintay ka na ni boss sa office niya." Iginiya siya nito patungo sa sinasabi nitong opisina. Pagbukas ng pinto ay kaagad bumungad sa kanya ang malamig at mabangong silid. Pinasadahan niya ng tingin ang bawat sulok ng office unit. Agaw pansin din ang pangalang nakasulat sa desk hanggang sa mapako ang mga mata ni Jenny sa lalaking prenteng nakaupo sa swivel chair habang titig na titig ito sa kanya. "Trevor Montalban?" Anang isip niya habang wala sa sariling napatitig sa pangalan sa desk nito. Are you done, Miss Bernal? Nakangisi nitong tanong. Sumenyas ito sa kasama niya. Tanda na lumabas na ito ng silid. "Thank you, sir." You can go, Mildred. Thanks. Tumango ang babae at walang pasabing lumabas na ito ng office. Naiwang napapalunok ng laway si Jenny habang pilit ipinapasok sa utak niya kung saan at kailan niya nakilala ang naturang lalaki. Ang masaklap pa ay kilala siya nito. Marahil nabasa nito ang ipinasa niyang resume. Umiling-iling siya kapag kwan at umayos ng tayo. Ngayon niya napagtantong baka ito nga ang magiging amo niya. Pumikit siya nang maalalang ito rin pala ang lalaking nakasagutan niya sa elevator noong nakaraan. You can start now as my secretary, Miss Bernal. "Ho?" Gulat niyang sambit. Nakakagulat ba? O baka naman gusto mong ikaw ang maupo dito? Biglang natigilan si Jenny sa narinig. Wala siyang ideya kung bakit yun ang sinabi ng lalaki. Gayong wala naman siyang balak agawan ito ng pwesto. Tiningnan niya ito ng masama bago inihakbang ang mga paa palabas ng office. Gusto tuloy niyang umatras dahil sa pangit na pag-uugali nito. Where are you going? Suko ka na agad? Hindi pa nga tayo nagsisimula eh. Pang-aasar pa nito na lalo niyang kinainis. "Ganyan ho ba kayo sa lahat ng empleyado niyo, sir? Para ho kayong babaeng dinadatnan ng buwan ng sakit?" Hindi niya napigilan ang sariling sabihin ang mga katagang iyon. Kitang-kita niya naman kung paano gumalaw ang panga nito. Matalim ang mga mata nito
habang nakatitig sa kanya. Hindi siya nito pinansin, kaya nagpasya na lamang siyang lumabas. Napahawak si Jenny sa kanyang dibdib nang tuluyang makalabas ng office nito. Nilapitan siya ng isang empleyado, saka itinuro sa kanya ang office niya. Malapit lamang ito sa office ng suplado niyang boss. Napailing siya. Hindi niya akalain na iyon pa ang magiging amo niya. Napaka-strict naman, pero hindi ako magpapatalo sa kanya. Never. As in never. Nakangising sambit ni Jenny sa kawalan bago nagpa siyang umupo. Samantala, tulalang napatitig si Trevor sa isang larawan sa harap ng desk niya. Masayang masaya ang isang batang babae habang karga ito ng magandang babae. What the hell is this, hon? Bakit masakit pa rin hanggang ngayon ang pagkawala mo? Bakit nanunumbalik lahat ng sakit na makita ko siya? Kumuyom ang mga kamao ni Trevor. Hinilamos niya ang muka at hinayaang maglandas ang mga luha sa kanyang pisngi. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan kung paano binawi sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Sir, may nag-aanap po sa inyo sa labas. Anang boses na nagpaangat ng mukha niya. Mataman siya nitong tiningnan habang nilalaro ang mga daliri. Papasukin mo. Opo, sir. Lumabas ito saglit at pagbalik may kasama na itong isang ginang. Base sa suot nito ay isa itong yaya. Why are you here, Yaya? Si Lori po kasi nagpupumilit pumunta rito. Gusto raw kayong makita. Tugon ng ginang. Sandaling napatingin si Trevor sa kanyang sekretary. Pansin niya ang pananahimik nito. Ilang saglit pa ay nagpaalam na itong lumabas. Where's Lori? Nasa banyo po kasama si Dindo. Mabilis na tugon ng yaya. Tumango si Trevor sa bumuntong hininga. Maya-maya pa ay dumating din si Lori. Malayo pa lang ay iniumang na nito ang dalawang maliliit na braso palapit sa kanya. I miss you, Daddy. I miss Mommy too. Kailan ko po siya madadalo ulit sa ospital? Sabi mo po gagaling siya agad para magkasama na tayo. Inosenteng sambit ng bata sa kanya. Lumunok siya ng laway at hinaplos sa magkabilang pisngi ng bata. Niyakap niya ito, kasabay ng pag-iisip kung paano siya gagawa ng paraan upang mapasaya ang kanyang anak. Don't worry, anak. Gagawa si Daddy ng paraan para makasama na natin si Mommy, ha? Thank you po, Daddy. Matapos ang ilang kumustahan at yakapan ay nagpaalam na ang bata sa kanya. Napaisip sandali si Trevor bago tinawagan ang numero ng kaibigang si Roy. Sa sumunod na mga araw, maayos naman ang takbo ng trabaho ni Jenny sa kumpanya. Kahit arugante ang kanyang boss, sinasabayan na lamang niya upang hindi siya mapatalsik. Kahit gustong-gusto na niyang tirisin ng lalaki dahil sa ugaling nito, ay kinakaya niya pa rin. Huminga muna siya ng malalim bago tinungo ang entrada ng opisina nang bigla na lamang may kumapit sa bewang niya. Mommy, you're here. I miss you so much, Mommy. Nakapa ni Jenny ang kumakabog niyang dibdib nang marinig ang sinabi ng bata. Tinawag siyang Mommy. Nagtatrabaho lang siya ng ilang araw sa kumpanyang iyon. Ay nagkaanak na siya agad? Napaka-imposible naman ang narinig niya. Ngunit yun ang realidad na hindi niya matatakasan dahil hindi na siya binitawan ng batang nakayakap pa rin sa bewang niya. Mommy, I'm glad you're here na po. Promise me po na hinding-hindi ka na aalis ulit, ha? Umiiyak na saad ng bata na ikinakunot ng noo niya. Litong-lito siya at mabilis na napatingin sa kasama nitong ginang. Lalong kumunot ang noo ni Jenny na mapagsino ito. Ito yung babaeng pumunta sa opisina ng boss niya noong nakaraang araw. Ma'am, pasensya na po kayo. Pwede po bang sabayan niyo po muna ang bata sa kagustuhan niya? Bulong nito sa kanya. Hindi alam ni Jenny ang isasagot ng mga oras na yon. Para siyang naestatwa sa nasaksihan. Napabuntong hininga na lamang siya bago sinuplian ng yakap ang umiiyak pa rin na bata. Sumama ang bata sa pagpasok niya sa loob ng opisina ni Trevor. Nagulat pa ito nang makita silang magkasama ng bata. Daddy, bakit po kayo nagsinungaling sa akin? Ang sabi mo nasa ospital pa si Mommy at natutulog pa siya.
Pero bakit siya nag-work dito kasama kayo? Blanko ang mukha ni Jenny ng panahong iyon. Hindi pa rin nagsisink in sa utak niya ang mga nangyari. Hindi man niya alam ang totoong pangyayari, subalit isa lang ang nasisiguro niya. May kailangan siyang itanong sa lalaki. Baby, mauna na kayo sa bahay. Uuwi agad ako pagkatapos ko rito. But I want mommy, daddy. Pagpupumalit pa ng bata, dumako ang mga mata ni Jenny sa lalaki. Tiningnan siya nito na tila nangungusap ang mga mata. Naiintindihan niya ang ibig nitong sabihin, kaya naman yumuko siya upang pantayan ang paslit. Baby, mauna ka na. Mag-uusap lang kami ng daddy mo ha. Sasama ako sa kanya mamaya pag uwi niya. Naisatinig na lamang niya kahit ang totoo ay gulong-gulo pa rin siya. Okay po, mommy. Masayang lumabas ng office ang bata, habang si Jenny naman ay hindi pa rin makamove on sa nangyari, sapagkat wala naman talaga siyang matandaan na may anak na siya, ni hindi pa nga siya nagkakaroon ng boyfriend. Umupo siya sa couch at marahas sinilamos ang kanyang muka. Maya-maya ay tumayo siya upang kumprontahin ang boss niyang ni isang salita ng mga oras na yon ay hindi na nito masabi. Ano pong nangyari, sir? Pwede ho bang malaman kung bakit ako tinawag na mommy ng anak niyo? I'm so sorry kung nadamay ka sa problema ko. I don't know how to tell her the truth. Umiwas ito ng tingin sa kanya. Ramdam ni Jenny na may mali. Napaisip siya. Hindi kaya kamukha niya ang ina ng bata, kaya siya tinawag na mommy nito? Sabihin mo sa akin ang totoo, sir. Kamukha ko ba ang nanay niya? Paniniguro niya pa sa lalaki. Bigla siyang nagka-interes na malaman ang bagay na yon. Unti-unti itong tumango, bagay na halos ikinatigil niya sa paghinga. Yeah, her name is Janice. Halos lumuwa ang mga mata ni Jenny nang marinig ang sinabi ng kanyang boss. Janice? Kanina kamukha niya ang ina ng bata, tapos ngayon, Janice rin ang pangalan? Coincidence lang ba ang lahat? Pakiulit nga, sir. Ano pong sabi niyo? Tama ang narinig mo, Jenny. Janice ang pangalan niya. Janice Bernal. But she's dead. Nakayuko nitong saad na siyang dahilan upang manlumo siya sa kinatatayuan. Nahigit niya ang hininga at wala sa sariling nagunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Nanghihina siya at nang sandaling iyon, tila sinaksak siya ng 10 patalim dahil sa narinig. Napaupo siya sa sahig habang humihikbi, hanggang sa tuluyan na siyang humagulgol. Wala siyang pakailam kung magmukha siyang tanga sa harap ni Trevor. Sa katunayan nga, nakaramdam pa siya ng galit dito dahil sa pagsisinungaling nito sa kanya. I'm sorry. Forgive me if I didn't tell you the truth right away. Pinangunaan ako ng takot. Anang binata habang hindi pa rin ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Tumigil siya sa pag-iyak at matamang tiningnan ng kanyang amo. Tumayo siya, saka lumapit sa direksyon nito. Tunay ka ba talagang lalaki, ha? Ano yun? Binuntis mo lang ang kapatid ko nang hindi man lang namin nalalaman? Karapatan namin malaman yon dahil pamilya niya kami, Trevor. Magalang siyang tao, pero nang sandaling iyon ay bigla siyang nawala ng respeto sa kanyang amo. I know, Jenny. I know. Pero ang kapatid mo ang ayaw pumayag dahil natatakot siyang kamuhian niyo siya. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na pumunta kami sa lugar niyo, pero hindi niya sinasabi sa akin kung saan siya nakatira. Mapera ka, Trevor. Kung gugustuhin mo, kaya mong ipahanap ang pamilya niya. Pero hindi mo ginawa dahil naduduwag ka. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki at mabilis tinungo ang pinto ng opisina nito pero napigilan siya nito sa braso. Jenny, please, alang-alang sa pamangkin mo. Pwede ba magpanggap ka muna bilang nanay niya? Alam kong galit ka, pero nakikiusap ako. Kahit kay Lori na lang sana. Pakiusap nito habang hawak pa rin ang kanyang braso. Suminghot siya, saka huminga ng malalim. Sige, pero tandaan mo, hindi kita mapapatawad. Hinaglit niya ang brasong hawak nito, saka niya ito tinalikuran. Pinahid ni Jenny ang luha sa kanyang pisngi bago inayos ang sarili. Hapon na nangyayain siyang umalis ni Trevor patungo sa bahay nito.
hindi pa rin nabawasan ang sama ng loob niya rito. Habang nasa daan, sinabi sa kanya ng lalaki kung ano ang kinamatay ng kakambal niya. She has leukemia. Pinagamot ko na siya sa States, pero wala pa rin pinagbago. Hanggang isang araw, tuluyan na siyang bumigay. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi-sabi sa anak ko ang totoo. Natigilan si Jenny sa narinig. Ginawa naman pala nito ang lahat, mabuhay lamang ang kakambal niya. Kaya hindi siya dapat magalit dito. Tumikhim siya, bago nilingon ang katabi. Sa ngayon, payag na siyang magpanggap siya bilang ina ng bata, upang maibsan man lang ang pangungulila nito sa ina. Makaraan ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa malaking bahay. Napanganga si Jenny dahil ngayon lang siya nakakita ng napakalaking bahay. Napakiwari niya ay mansyon na ito sa sobrang laki. Mommy? Abot hanggang tenga ang ngiti sa labi ng bata nang makita siya nitong papasok pa lang sa loob ng bahay. Sinugod siya nito ng yakap sa bewang. Mahigpit iyon na tila ba takot itong iwan siya. Napalunok siya ng laway bago hinarap ang bata. Nginitian niya ito at hinaplos-haplos ang matambok nitong pisngi. Niyakap niya rin ito ng mahigpit, kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Ang pangungulila niya sa kakambal ay ibinuhos na lamang niya sa pamangkin. Dalangin niya kung saan man ito naroroon, sana'y masaya ito kapiling ang Panginoon. Pagsapit ng gabi, aligaga si Jenny dahil ayaw siyang pakawalan ni Lori at laging sinasabi na doon siya matutulog sa kwarto ng daddy nito. Labag sa loob niya ang nais ng kanyang pamangkin. Pero wala siyang magagawa dahil nagpanggap lamang siya bilang ina nito. Sa kwarto ka na matulog. Hindi naman kita kakagatin. Bungad sa kanya ni Trevor nang pumasok na sa silid nito ang bata kasama ang yaya nito. Walang imik siyang tumango, saka sumunod sa lalaki. Tama ito, hindi naman siguro siya kakagatin nito. Isa pa, hindi pa niya ito napapatawad, kaya walang rason na gawan siya nito ng masama. Hindi siya agad nakatulog dahil naninibago siya. Hindi siya sanay na may katabi, lalong-lalo na at lalaki pa ito. Dumapa, tumihaya at tumagilid pero wala pa ring nangyari. Kaya naman, bumangon siya, saka kinuha ang unan bago tinungo ang couch. Doon siya humiga hanggang sa tuluyan na siyang dalawin ng antok. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Jenny. Bigla pa siyang napatayo nang maalalang may pasok pa siya sa trabaho. Nagmamadaling tinungo niya ang banyo upang makapaglinis ng katawan. Subalit gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang mabungaran ng lalaking naliligo at nakaharap pa sa kanya ng hubot-hubad. Hindi niya alam ang gagawin, kung kaya tumili na lamang siya pero mabilis siyang hinatak ni Trevor papalapit sa kinatatayuan nito. What are you doing? Baka marinig tayo ni Lori. Bastos ka! Really? Ako bastos? Sino ba sa atin ang hindi marunong kumatok? Sarkastikong sagot nito sa kanya. Namumula ang pisngi niya nang mapadako ang mga mata niya sa matitikas nitong dibdib. Halatang inaalagaan ng Jim ang katawan nito. Bitawan mo ako. Lalabas ako. I'm done here. Maligo ka na. Inabot nito ang tuwalya na nakasabit sa pader, saka walang hiyang humarap ulit sa kanya. Kitang-kita ni Jenny ang kabuuan ng lalaki. Hindi niya mapigilang mapalunok. Nang sandaling iyon, hindi niya alam kung bakit nasisiyahan siyang pagmasdan ng katawan nito. Baka matunaw ako niyan. Bulong ni Trevor, bagay na nagpabalik sa kanya sa realidad. Bastos! Naisatinig niya bago tinulak palabas ng banyo ang lalaki. Huminga siya ng malalim bago ibinabad ang katawan sa rumaragasang tubig. Bigla siyang pinagpawisan ng sandaling iyon sa hindi niya alam na dahilan. Uminit bigla ang katawan niya, marahil dahil iyon sa nakita niyang eksena. Hinilamos na lamang niya ang muka, saka binilisan ng kilos. Mommy, huwag ka na po mag-work. Dito ka na lang po kasama ko. Anang bata habang hawak-hawak nito ang kanyang mga kamay. Nasa hapag sila ng mga oras na yon at kasalukuyang kumakain ng agahan. Tinapunan niya ng tingin si Trevor na magsalita ito. Stay here, Janice.
Pagtatama nito sa sasabihin, kaunting galaw na lang ay mabubuko na ito ng bata. Mabilis pa sa 4:00 ang ginawang pagtango-tango ni Jenny upang hindi sila mapansin ng bata. Dad, why did you call her by that name? Puno ng pagtataka nitong tanong na ikinayuko ni Jenny. Nagkamali lang si Daddy ng bigkas, anak. Bahagyang napaubo si Jenny at tinapunan ng tingin ang lalaki. Kung siya lang ang masusunod, sasabihin na niya sa bata ang totoo, pero nirerespeto pa rin niya si Trevor. Ako nang bahala sa office. Samahan mo na lang muna si Lori dito sa bahay. Utos sa kanya ni Trevor. Buong araw nakipaglaro si Jenny sa bata. Pinigyan muna niya ng day off ang yaya nito upang masolo ang pamangkin. Kahit papano, napasaya niya ito. Bakas sa mukha ng bata ang saya nang makasama siya nito. Halos ayaw na nga siyang pakawalan kung hindi lang dumating ang yaya nito. Baby, baka pinagod mo masyado ang mami mo. Halika na sa kwarto mo at ang makapagpahinga ka na rin. Gabi na oh. Saway ng yaya sa bata. Ngumuso lamang ito at saka tumayo. Dumako ang mga mata nito sa mga stuffed toys kung saan ay nakahilera sa babasaging salamin. Yaya, pakikuha naman ng teddy bear oh. Promise matutulog na po ako. Nakangiting pakiusap ng bata sa yaya nito. Tumalima naman agad ang ginang upang sundin ang ipinag-utos ng paslit. Nang matapos ay nagpaalam na itong pumasok sa silid nito. Good night, Lori. Good night po, Mommy. Tugon ng bata sa kanya. Naiwang walang imig si Jenny sa sala. Naisip niya ang kanyang mga magulang sa probinsya. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga ito ang nangyari sa kakambal niya. Napubuntong hininga na lamang siya bago tinungo ang daan papasok sa silid ng lalaki. Why are you still awake? Hinihintay mo ako, no? Tumaas ng bahagya ang isang kilay niya nang marinig ang baritonong boses ng lalaki sa bukana ng pinto. Bitbit nito ang jacket habang matamang nakatitig sa kanya. Hindi siya sumagot. Sa halip, humiga na lamang siya sa kama, patalikod dito. Rinig niya ang bawat hakbang nito patungo sa tapat ng kama kung saan siya nakapwesto. Thank you, Jen. You made my daughter happy. Unti-unti niyang minulat ang mga mata nang marinig ang sinabi ng lalaki. Napalunok siya at wala sa sariling bumangon sa kama. Pamangkin ko siya at habang nandito ako, lahat gagawin ko, mapunan ko lang ang pangungulila niya sa kanyang ina. Thank you. Saad nito bago dinako ang walk-in closet. Kumuha ito ng maisusuot doon, saka mabilis pumasok sa banyo, habang siya naman ay napatingin na lamang sa kawalan. Kaya mo to, Jenny. Kakayanin mo para sa pamangkin mo. Kausap niya sa sarili. Muli siyang humiga sa kama upang makapagpahinga na rin siya. Mabilis lumipas ang oras. 1 buwan na mula nang nagpanggap si Jenny bilang ina ni Lori. Hindi man madali sa kanya ang lahat, nakapag-adjust naman siya kahit papano. Ilang beses na rin niyang kinumbinsi si Trevor na sabihin na sa bata ang totoo, pero ayaw nitong gawin sapagkat natatakot umano ito sa posibleng mangyari. I missed you, dear. I miss you so much, apo ko. Natigilan si Jenny nang makita ang isang sopistikadong babae sa sala habang yakap nito si Lori. Kahit may katandaan na ito, bakas pa rin sa mukha nito ang ganda. Katabi nito ang malaking maleta. Wala siyang ideya kung saan ito galing, pero isa lang ang alam niya sa ngayon. Tiyak na malilintikan siya sa pagpapanggap niya bilang mommy ni Lori. Apo, where's your father? Sa office po, Lola. But Mommy is here na po. Masiglang sambit ng bata na siyang ikinagulat ng ginang. Mabilis pa sa 4:00 ang ginawang paglinga-linga ng babae sa bawat sulok. Nang mapako ang mga mata nito sa kanya, ay sunod-sunod ang ginawa nitong paglunok ng laway, habang siya naman ay hindi magkamayaw kung ano dapat niyang gawin. Pinagpawisan siya bigla kahit katatapos pa lang niya maligo. Ilang saglit pa, dumating din si Trevor kasama ang kaibigan nitong si Roy. Iho, may dapat kang ipaliwanag sa akin. I'm sorry, Mom.
Paumanhin naman ng binata bago lumapit sa sofa kung saan nakaupo ang maglola. Baby, doon ka muna kay yaya mo ha. May pag-uusapan lang kaming importante ng daddy mo. Anang ginang saka iminmuestra ang isang kamay sa yaya ng bata. Tahimik at nakayuko si Jenny habang nakaupo sa sofa. Wala naman sana siyang dapat ikatakot pero kakaiba ang nararamdaman niya ng sandaling iyon. What is this, Trevor? Sino siya? Kapatid ni Janice, Mom. Siya ba yung nabanggit mong kakambal niya? Singit naman ni Roy sa usapan. Bakit hindi mo sinasabi sa akin ito, anak? Anang ginang saka siya tinapunan ng tingin. Kinakabahan man ay pinilit pa rin niyang maging normal ang lahat. Hindi naman siguro siya sasaktan nito kahit pa sabihing kakaiba ang tinging pinukol nito sa kanya. Ilang saglit pa, tumayo ito upang tabihan siya sa pag-upo. Mom, huwag niyo siyang takutin. Naalarma si Trevor, lalo pa at seryosong napatitig ang ina nito sa kanya. Sino ba kasing may sabing tatakutin ko siya? Mom, please. I miss her, son. Namimiss ko na mga halakhak niya, mga ngiti niya. But now she's here, sa pamamagitan ng kakambal niya. Napapalunok muli ng laway si Jenny nang marinig ang mga katagang iyon mula sa ginang. Parang pinipiga ang puso niya dahil sa narinig. Hindi niya akalain na tanggap ng pamilya ni Trevor ang kapatid niya. Siya, magpapahinga na muna ako. Feel at home, iha. Malumanay na wika ng ginang bago siya tinapik-tapik sa balikat. Nakahinga siya ng maluwag at tumayo na rin upang puntahan sa silid nito si Lori. Pero mabilis siyang pinigilan sa braso ni Trevor na ikanatigil ng paghinga niya. Sa unang pagkakataon ay tila ramdam niya ang kuryenteng dumadaloy sa kaibuturan niya. Stay here, Jen. I have to say something. Ani Trevor saka siya inalalayan pa upo sa sofa. No offense, dude pero mas maganda pala siya kaysa... Shut up, Roy. Singhal ni Trevor sa kaibigan na ikinangisi nito. Hindi ka na magtatrabaho sa office as my secretary. Dito ka na lang sa bahay, kasama si Lori. Panimula nito sa kanya. Pero... No more buts, Jen. Huwag ka mag-alala. Sasahuran pa rin kita para may maipadala ka sa pamilya mo. Yun naman talaga ang isang rason kung bakit siya naghahanap ng trabaho sa Maynila upang mabigyan ng magandang buhay ang pamilyang naghihintay sa probinsya. Pero nababahala pa rin siya kung paano sasabihin sa mga magulang niya na wala na si Janice. Magandang idea yan, dude. Mother and daughter's bonding. Singit naman ni Roy sa usapan nilang dalawa. Tumikhim siya kapag dakay tumango-tango. Kung yun ang makakatulong para sa pamangkin niya, gagawin niya ang kahilingan ni Trevor. Sa sumunod na araw at linggo, mas naging abala si Trevor sa opisina niya. Halos hindi na niya nabibigyan pansin ang kanyang anak. Sunod-sunod kasing nagsusulputan ang mga investors nila sa kumpanya. Huminga siya ng malalim, saka padabog na ibinaba ang hawak na ballpen sa desk niya. Biglang naglaro sa isip niya ang magandang mukha ni Jenny. Alam na alam ko ang buntong hininga na yan, dude. Ganyan na ganyan din ang nangyari nung nailove ka sa kapatid niya. Pang-aasar sa kanya ni Roy. Hindi niya namalayan ang presensya nito na nasa harapan na pala niya. Ngumisi ito ng nakakaloko bago binato sa kanya ang hawak nitong wedding invitation. Congrats, jerk. Natatawa niyang ganti sa kaibigan. Napapailing lamang ito bago siya binigyan ng peace sign saka mabilis tinahak ang daan palabas ng kanyang opisina. Maaga niyang tinapos ang nakatambak niyang trabaho upang makauwi na siya sa bahay. Makaraan nga ang ilang oras ay humihikab na siyang napasandal sa headrest ng kanyang swivel chair. Pagkatapos ay tinawagan ang driver niya na naghihintay naman sa labas ng building. Samantala, pagod naman si Jenny habang nakikipaghabulan sa bata sa may hardin nang makarinig siya ng busina ng sasakyan sa labas ng gate. Tiningnan niya kung may mga bantay roon pero ni isa ay wala siyang nakita. Kaya naman, siya na mismo ang nagbukas ng gate para sa taong kararating lang. Bahagya pa siyang natigilan
dahil iyon yung sasakyan na gamit palagi ni Trevor. How are you? Salubong nito sa kanya nang tuluyan itong makalabas ng sasakyan. Tinanggal nito ang isang butones sa suot nitong polo, saka humarap sa kanya. Ayos lang naman, medyo pinagod ako ng anak mo. Napakamot siya sa batok, kasabay noon ay ang pag-akbang sana upang balikan si Lori sa garden. Ngunit mabilis siyang nahawakan ni Trevor sa braso. Salamat sa sakripisyo mo, alang-alang sa anak ko. Wala yun. Kahit papano pamangkin ko pa rin si Lori at napamahal na siya sa akin. Nais sana niyang sabihin na pati ito ay mahal na rin niya. Pero wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon ng harap-harapan sa lalaki. Sa mga panahong kasama niya si Trevor ay batid niyang kakaiba na ang nararamdaman niya para dito. Mas lumalim pa at hindi lamang basta-basta paghanga iyon, kundi napamahal na siya sa lalaki, bagay na ikinakatakot niya. Lola, I heard na tinawag mong Jenny si Mommy. Is that true? Son, maybe this is the right time to tell her the truth. Matalino yung anak mo, and we both know na maiintindihan niya ang sasabihin natin sa kanya. Panimula ng ina ni Trevor. Nasa hapag silang lahat, habang pinagsasaluhan ng hapunan na siya mismo ang nagluto. Namamawis pa ang noo niya nang hilahin siya ni Lori paupo sa tabi nito. Hindi siya makaimik, ni paghinga niya ay hindi niya halos magawa dahil sa kabang nararamdaman niya. Sana lang talaga tanggap siya ni Lori bilang pangalawang ina nito at bilang tita na rin. Baby, hindi ka ba magagalit sa amin kapag sinabi namin sa'yo ngayon ang totoo about your mom? What about Mommy po, Daddy? Inosenteng tanong ng bata. Nakapirmi lamang si Jenny sa upuan habang pinagsiklop niya ang mga kamay. Lalo siyang pinagpawisan dahil sa matinding tensyon na namamagitan sa kanila. She's not your mom, anak. Kakambal lang siya ng mommy mo. Ang totoo niyan, your mom is dead. Po? Bakit ngayon lang po ninyo sinabi sa akin yan, Daddy? Hindi niyo ba ako mahal? Basag na ang boses nito. Tanda na maiiyak na ito anumang oras. No, baby. We love you. Kaya nga ginawa namin yun para hindi ka masaktan, kahit labag sa loob namin na magsinungaling. Mabilis niyang apila. Malungkot siyang tiningnan ng bata. Nginitian naman niya ito. Sa kabahagyang ginulo-gulo ang malambot nitong buhok. Ilang sandali pa, tuluyan na itong umiyak. Lori, anak, I'm sorry. It's okay po, Dad. Nagtampo lang po ako ng slight because you lied to me. Nakahinga ng maluwag ang lahat, lalong-lalo na si Jenny. Feeling niya, may malaking tinik sa lalamunan niya ang natanggal dahil sa narinig mula sa paslit. Niyakap niya ito ng mahigpit, saka hinagkan ang tuktok ng ulo nito. Thank you so much, baby. Anya ng ama nito. Thank you, baby. Thank you. Anas din niya bago masayang ipinagpatuloy ang pagkain. Kinabukasan, araw ng linggo, nangyayain siya ni Trevor papunta sa puntod ng kanyang kapatid. Isinama na rin nila ang bata upang madalaw nito ang ina. Mommy, I miss you so much po. Pero don't worry about me po kasi kasama ko naman po ang kamukha mo. Si Tita Jenny po. Huwag ka po magagalit sa kanya ha. Kasi bad ko po siya para kay Daddy. Anang bata na ikinalingon naman ni Jenny sa ama nito. Pigil naman ang ngiti nito habang seryosong nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung saan titingin. Pakiramdam niya parang kamatis na ang mukha niya sa pula ngayon. Maya-maya pa, niyaya na rin sila ng bata na umuwi pagkatapos nilang magsindi ng kandila. Aalis na sana siya nang bigla na lamang humangin ng malakas. Kasabay noon ay tila may umakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Napalunok siya ng laway at bigla na lang naglandas ang mga luha sa kanyang pisngi. Batid niyang presensya iyon ng kakambal niya na nagpapahiwatig na masaya na ito kung saan man ito naroroon. Huminga siya ng malalim, saka ipinikit ang mga mata. Maraming salamat, kambal. Anya bago tuluyang umalis. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, lalong umusbong ang pagtingin ni Jenny para sa binata.
Pero habang tumatagal, ay nawawalan din siya ng lakas kausapin ito. Feeling niya, manghihina siya kapag masilayan niya ang lalaking lihim niyang minamahal. Hindi naman pwedeng hindi kita kausapin dahil iisa lang ang kwartong tinutuloyan natin, ano? Maya-maya ay sita niya sa isip. Gusto niyang matawa sa sariling kalokohan. Bahagya niyang pinalo-palo ang kanyang braso. Nang sa ganon ay magising siya sa katotohanang hindi na niya matatakasan ang pinili niyang buhay kasama ang mag-ama. Samantala, kanina pa pinagmamasdan ni Trevor ang babae. Tahimik itong nakaupo sa harap ng swimming pool habang nakalubog ang mga paa nito sa tubig. Makinis at balingkinitan ang katawan nito na lalong nagbigay ng pagnanasang angkinin niya ang dalaga. What the hell, Trevor? Nababaliw ka na. Sita niya sa isip. Nasa veranda siya at mag-isang umiinom, kaya kung anong kalokohan na ang pumapasok sa isip niya. Ilang sandali lang ay umaho na ito sa tubig, saka nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Pinasadahan niya ang buong paligid. Lumalalim na rin ang gabi, kaya nagpasya na rin siyang matulog. Pagdating niya sa silid, saktong bumukas din ang pinto at nakatambad doon ang dalaga. Nagulat pa ito nang makita siyang may bitbit na bote at baso. Ako na magdadala niyan sa kusina. Presenta nito, saka mabilis inagaw sa kanya ang mga hawak niya, pero mabilis niyang iniwas ang kanyang kamay, kaya dumiretso ang kamay nito sa dibdib niya. Trevor. Tanging sambit nito. Napapalunok siya ng laway at walang pasabing siniil ng halik ang mapupulang mga labi ng dalaga. Mapangahas, maalab at mapusok na naging dahilan upang kapwa sila nawawala sa tamang wisyo hanggang sa tuluyan na nilang pinagsaluhan ang mainit na gabing iyon. I like you. I love you, Jen. Mga katagang naglalaro sa utak at isipan ni Jenny na mga sandaling iyon. Mag-isa siyang nakaupo sa hapag habang iniisip ang nangyari sa kanila ni Trevor noong nakaraang gabi. Para sa kanya, memorable ang gabing iyon dahil ramdam niyang gusto rin siya ng lalaki. Dahil kung hindi, di naman ito sasabihing mahal siya nito. Nababaliw ka na yata, Jenny. Pati boses niya, hindi na mawala-wala sa isip mo. Kausap niya sa sarili habang mahinang kinukurot ang kanyang mga braso. Eksenang naabutan ni Trevor. Hey, what are you doing? Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Puno ng pagtataka nitong tanong. Mabilis siya nitong nilapitan upang awatin. Seryoso ang mukha nito at bahagya pang gumagalaw ang panga. Ilang saglit pa, iyakap siya nito na lalong nagpapagulo ng isipan niya. Jenny, let's talk. Anang binata, saka siya hinila papasok sa silid na tinutuluyan nilang dalawa. Wala siyang nagawa, kundi magpaubaya na lamang dito. Mahigpit ang kamay nitong nakahawak sa kamay niya, kaya hindi niya mapigilang mapanunok. Ramdam niya ang init ng palad nito. I'm serious about what I said last night. I love you, Jen. It's not because you look like Janice, kundi dahil yun ang nararamdaman ko. Pero, huwag kang matakot. Tanggap ka ng pamilya ko, especially my daughter. apila nito. Huminga siya ng malalim, saka tumango-tango. Wala naman sigurong mawawala kung susubukan niyang magmahal ng single dad. Hindi naman siya makukulong dahil doon. Kumusta, dude? May update ba sa love life mo ngayon? Nakangising tanong ni Roy sa kanya. Nasa bar sila ng mga oras na yon at kasalukuyang nagiinuman. Alam mo ikaw, kahit kailan talaga panira ka ng araw ko. Pwede bang lubayan mo muna ako sa mga luma mong linyahan? Alam mo, Trevor, maikli lang ang buhay. Kaya huwag nating sayangin sa padrama-drama na yan. Magsaya lang tayo hanggat nakakahinga pa tayo. Napapailing na lamang si Trevor sa walang kwentang pinagsasasabi sa kanya ng kaibigan. Daig pa nito ang kanyang ina minsan kung pangaralan siya nito. Hello boys, pwedeng tumabi? Mag-isa lang kasi ako kaya need ko ng kausap ngayon. Sabay na napalingon ang dalawa nang makarinig ng boses ng babae sa likuran nila. Lumapit ito sa kinauupuan nilang dalawa, saka pumagitna sa pagitan nila. Ang pupogi niyo naman. Tika na ba kayong dalawa? Siya? Hindi pa.
Pero ako, engaged na. Ito oh. Mabilis na apila ni Roy, sabay angat ng suot nitong singsing. Napatingin naman si Trevor sa kaibigan, saka ito sinamaan ng tingin. Roy, malilintikan ka talaga sa akin. Sikmat niya sa kaibigan, na hindi man lang natinag sa pananakot niya. Sige na miss, iuwi mo na ang kaibigan ko. Fresh pa yan galing Japan. Natatawang sambit ng kaibigan na ikinaiiling na lang niya. Taken na ako miss, at may anak na. Walang buhay niyang sagot bago iniwan ang dalawa. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan, saka ito pinaandar. Napabuntong hininga na lamang siya nang maalala ang kalokohan ng kaibigan niya. Dumaan siya sa store upang ibili ang dalaga, pati na rin ang kanyang anak. Pagdating niya sa bahay, sakto naman at naglalaro sa sala ang dalawa ng Wheels on the Bus, kung saan ay si Jenny ang bus habang sinasakyan ito ng bata. Naiiling niyang nilapitan ang mga ito. Baby, masyado mong pinagod ang mami mo. Baka mamaya niyan, wala na siyang matirang lakas para sa akin. Nakangisi niyang saad sa bata na ikinaawang ng labi ni Jenny. Tinaasan siya nito ng kilay. Bibig mo, Mr. Montalban. Bata yung kausap mo hindi matanda. Daddy, Mommy, when po kaya ako magkakaroon ng kapatid? Gusto ko po sana baby boy naman para may magtatanggol sa akin if ever mabuli ako. Inosenteng saad ng bata habang nakanguso pa ito. Nagkatinginan ng dalawa dahil sa narinig. Wala sa sariling napatakip ng bibig si Jenny, habang siya naman ay napangisi lamang at kinindatan pa ang dalaga. Naku baby, imposible yan. Baog si mommy kaya hindi kita mabibigyan ng kapatid. Po? Why naman po? Ibig sabihin, no more babies na dito sa house natin? Sayang naman po, Mommy. Ramdam ni Trevor ang panghihinayang sa mukha ng kanyang anak. Kaya naman, pasimple niyang tiningnan si Jenny, na ngayon ay palihim itong nakangiti. Mahal naman. Saad niya rito, dahilan upang hawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Oo na, kahit isang dosenang anak pa ang gusto niyong mag-ama, ibibigay ko. Talaga po, Mommy? 1 dozen po? Bakit naman po super dami? Baka po maging baboy na po kayo niyan. Natatawa at napapakamot sa batok niya si Trevor habang masinsinang pinapakinggan ng anak. Ayos lang yan baby, yakang-yaka na yan ni Mommy. Tugon pa nito. Natatawang hinila ni Trevor sa bewang ang dalaga, saka walang pasabing sinakop ang mga labi nito. Ni hindi niya iniisip na may bata silang audience. Yay! Kailan po ang kasal, Daddy? Ako po ang maid of honor, Oo naman, apo, at ako na ang bahala sa lahat. Sabat naman ng ina ni Trevor, puno ng halakhakan ng bawat sulok ng bahay. Masaya si Trevor dahil muling nabuo ang pamilya niyang minsan nang nawasak noon. Nang sandaling iyon, wala siyang ibang hinangad kundi mapabuti ang kanyang pamilya. Pre, napapansin mo rin ba napapansin ko? Ano ba yun? Ang ingay-ingay mo. Kanina pa nakatingin sa pwesto natin yung babae. Nagagapuan yata sa akin eh. Nakangising sagot sa kanya ng kaibigan. As usual, nasa bar sila ng mga oras na yon upang magpalamig. Umiinom lang naman siya sa ganong klaseng lugar para mag-unwind at hindi lumandi ng babae. Hindi siya ganong klaseng tao. Kapag nagmahal siya, iisa lang talaga yon at ayaw niyang may reserba dahil sakit lamang iyon sa ulo. In your dreams, dude. Mahiya ka nga sa balat mo. Mas gwapo pa nga yung driver kong si Dindo sa'yo eh. Mag-ayos ka kaya muna bago mong purihin yung sarili mo. Para ka ng manong sa forma mo ngayon since nag-asawa ka na. Mahabang litanya ni Trevor sa kaibigang si Roy. Ouch naman dude. Busy lang ako sa work. Alam mo na, nakatatlo na kami ni Mrs. kaya palaki ng palaki ang responsibilidad ko sa kanila bilang tatay. Huminga ito ng malalim bago lumagok ng alak. Natahimik si Trevor at napaisip. Baka ganun din siya kapag marami na siyang anak na binubuhay. Maski yata pagtulog niya, hindi na niya magagawa. Base sa nakikita niya ngayon sa kaibigan niya, malaki na ang pinagbago nito. Pumayat at tumaas na ang balbas. Hindi na naaalagaan ang sarili.
Deserve din kaya natin mag-enjoy kahit may mga asawa na tayo. Tanging naisagot na lamang niya bago niyayang umuwi ang kaibigan. Inabala ni Trevor ang sarili sa pagtatrabaho dahil balak niyang magbakasyon kasama ang anak at si Jenny sa resort na pagmamay-ari din nila. Talaga po, Daddy? Bukas na tayo pupunta sa beach? Masiglang saad sa kanya ni Lori. Nakapamulsa siya habang pinagmamasdan ng kanyang anak na kasalukuyang nagliligpit ng mga damit nito. Yes, baby. Isasama natin silang lahat. Yay! Anak, nakahanda na ang lahat. Singit ng ina niya sa usapan nilang mag-ama. Tumango naman siya bilang tugon. Napahawak siya sa kanyang panga habang ini-imagine ang magiging reaksyon ni Jenny kapag nag-propose na siya rito. Hindi na pinatagal ni Trevor. Kaagad siyang nag-propose ng kasal sa dalaga na labis nitong ikinatuwa. Naiiyak itong napayakap sa leeg niya habang hindi maikubli ang sayang nararamdaman. Sa wakas, mararanasan mo na rin ang kakaibang sarap kapag marami ka ng anak, pre. Kunot noong napalingon si Trevor sa taong nagsalita. Si Roy ito, kasama ang asawa at 3 anak. May 3 pang yayang nakasunod. Bakit ka na pa rito? Hindi naman kita inimbita. At kung mga asar ka lang din naman, much better na umuwi ka na at iwan mo rito ang pamilya mo. Uy, easy naman dude. Nagbibiro lang naman ako. Pero totoo. Roy, chichinalasin na talaga kita. Akmang huhubarin niya ang suot niyang tsinelas nang tumakbo na ito palayo. Nagkatinginan na lamang ang 2 babae at napakamot sa ulo. Niyayang magpakasal ni Trevor ang dalaga. Pinapili niya ito kung saan mas maganda, pero ang kanyang ina ang sumagot. Mas maganda pa rin kapag sa simbahan kayo ikakasal, mga anak. Anang ina niya, saka siya binigyan ng manatigreng tingin. Mom, si Jenny ang papiliin mo. Giit pa niya sa ina. Anak, ngayon lang ako makikialam sa inyo, kaya pagbigyan niyo na ako. Paglalambing pa nito, saka hinawakan sa magkabilang kamay si Jenny. Kayo ho ang masusunod, kahit sa naman ho kami ikasal ay ayos lang sa akin. Salamat, mga anak. Saka may isa pa pala akong hiling. Sana bigyan niyo ako agad ng apo bago pa ako matigok, ha? Naniningkit nitong sambit, bagay na ikinayuko ni Jenny. Mom, Sita ni Trevor sa ina na ngayon ay panay na ang ngiti sa kanila. Tila baliwala dito ang sinabi nito sa dalawa. Ilang sandali pa, sabay-sabay na nilang dinako ang daan upang magkanya-kanyang tampisaw sa dagat. Makalipas ang 6 na taon. Hawak-hawak ni Jenny sa kamay ang anak na si Sixto habang tumatawid sila sa kabilang tawiran. Papunta sila sa puntod ng kanyang biyanan. Binawian ito ng buhay nung pinanganak din niya si Sixto dahil sa sakit na high blood. Mommy La, gabayan niyo po kami palagi Hindi man po kita naabutan pero ramdam ko pong mabait po kayong lola. Miss na miss ka na po namin. Nanubig ang mga mata ni Jenny dahil sa sinabi ng bata. Tama ang anak niya, hindi lang ito basta na mabait, kundi napakabait na biyanan na nakilala niya sa buong mundo. Tara na anak, hinihintay na tayo ni na daddy sa bahay. Yaya niya sa bata, sabay akay sa maliit nitong kamay. May ngiti sa labi niyang nilisan ang puntod ng kanyang biyanan. Pagdating nila sa bahay, naghihintay sa kanila ang kambal pa niyang anak, kasama ang mga yaya nito. Mommy, saan po kayo galing? Bakit hindi niyo po kami sinaman dalawa ni Bambam? Bakit si Kuya Sixto lang? Bungad sa kanya ng isa sa kambal niya na si Bonbon, habang ang isa naman ay tahimik lang, tila may sariling mundo. Tumikhim siya, saka umupo sa sahig upang mapantayan ang anak. Nagtampo ito sa kanya, base sa tono ng boses nito. Bonbon, next time na lang po tayo pupunta doon ha. Gusto mo kahit si Ate Lori isama pa natin? Mahinahon niyang tugon dito. Ngumuso ito, saka siya niyakap sa leeg. Nakatatlo na sila ni Trevor sa loob lamang ng 6 na taon. Ayaw na sanang dagdagan pa ng asawa niya si Sixto, pero siya ang ayaw pumayag.
Gusto niyang bigyan ng maraming anak si Trevor. Ayon na rin sa kagustuhan ng ina nito. At ngayon nga ay buntis na naman siya ng 2 buwan. Sure ka ba, Jenny? Naku naman friend, maawa ka naman sa katawan mo. Marami ng ugat ang natanggal sa'yo. Naiiling na saway sa kanya ng kaibigang si Tonya. Nasa coffee shop sila ng mga oras na yon na pagmamay-ari din niya. Ano naman ngayon? Kaya naman silang buhayin. Isa pa, may mga sarili na akong negosyong minamanage, kaya wag mo nang problemahin yan. Marahas itong bumuntong hininga. Ay, Jenny, hindi naman yan ang point ko eh. Ang point ko rito, halos di mo na nga nabibigyan ng oras ang kambal mo at si Sixto, pati si Lori. Halos hindi mo na maalala dahil abala ka lagi sa trabaho mo. Tandaan mo, Jenny, napaka-sensitive na mga bata. Konting mali lang natin, nagtatampo na agad yung mga yan. Mahabang litanya nito na ikinatigil niya. Napalunok siya ng laway. Tama ang kaibigan niya. Halos hindi na niya matutukan ang mga anak niya dahil sa trabaho. Tapos ngayon, buntis na naman siya. Tama ka, Tonya. Promise, last na to at mag-family planning na ako paglabas nito. Hindi naman masama ang maraming anak eh. Ang problema dyan, kung kaya ba natin silang paglaanan lahat ng oras. Hindi na siya nakasagot. Para siyang sinaksak ng patalim dahil sa sinabi nito. Paano ba naman kasi? Natamaan siya. Kaya gano'n na lang magprotesta ang puso't isip niya. Maaga siyang umuwi sa kanila na blanko ang muka. Hindi pa rin kasi mawala-wala sa isip niya ang sinabi ng kanyang kaibigan. Nagigilty tuloy siya sa mga anak niya. Huminga siya ng malalim bago kinuha ang cellphone sa ilalim ng kanyang shoulder bag. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan na mag-hire ng mga taong mapagkakatiwalaan para may magmamanage sa negosyo ng coffee shop. Dadagdagan na rin niya ang mga tauhan sa kanyang clothing shop at restaurant niya upang mabantayan iyon na maigi. Iniisip mo pa rin ba ang pinag-usapan ninyo ni Tonya kanina, mahal? Napalingon siya nang marinig ang boses ni Trevor sa likuran niya. May hawak itong brown envelope, saka ito inilagay sa kama. Pagkatapos kasi nila mag-usap ng kaibigan kanina, tinawagan niya agad ang asawa. Gusto ko lang naman dumami tayo. Ang sabi nga sa Biblia ay humayo tayo at magpakarami, di ba? At nagawa mo pa talagang humirit sa lagay na yan? Naiiling itong lumapit sa kanya, saka siya niyakap ng mahigpit. Hinalikan siya nito sa noo. It's okay, mahal. Basta, pagkatapos niyan, tama na ha. Baka naman maging pigibang ka na niyan. Natatawa nitong biro sa kanya na ikinainis niya. Mabilis niyang pinalo sa braso ang natatawang asawa. Paano ba naman kasi? Dahil sa trabaho, napabayaan na niya ang katawan niya. Kung noon, 49 kilos pa lang siya, ngayon ay 57 na sa laki ng idinagdag ng timbang niya. Mommy, may work ka po ba this weekend? Sabay silang napalingon sa likuran nang marinig ang boses ni Lori. May hawak-hawak itong notebook at ballpen habang papalapit sa kinaroroonan nila. Sinalubong niya ito agad saka ginawaran ng yakap. 12 years old na ito, pero naglalambing pa rin ito sa kanya. Wala naman anak, hindi aalis si mommy this weekend, kaya magkasama tayo lahat dito sa bahay. Anunsyo niya, sabay pisil sa malambot nitong pisngi. Hindi rin aalis si daddy anak, para makapag-bonding naman tayo. Sagot naman ni Trevor habang ginalo ang buhok ng anak. Mommy, Daddy, inaaway po ako ni Bambam. Kinuha niya po ang laruan ko. No, you're lying. Ikaw kaya ang nauna. Gumanti lang ako. Sumbong naman ni Bonbon sa kanila. Nagunahan pa sa pagtakbo ang mga ito patungo sa kinaroroonan nila. Marahas siyang bumuntong hininga bago nilapitan ang 2 bata. Mga anak, di ba ang turo sa inyo ni Mommy magbigayan kayo at mag-awayin ng isa't isa? Magkapatid kayo, hindi lang basta-basta kapatid. Kambal kayo. Pangaral ni Jenny sa mga anak. Yes po. Sorry po, Mommy. Sabay tura ng 2. Maya-maya pa, namilog ang mga mata ni Bambam habang napatingin sa likuran ng Ate Lori nito. Ate Lori, ano po yung pula sa puwet mo po? Bakit?
Baby, anak, just go to your room and likpitin niyo na mga laruan niyo ron na nagkalat. Mabilis na apela ni Jenny sa anak. Tinuruan niya ang mga anak na huwag umasa sa mga katulong. Dapat marunong pa rin sila sa gawaing bahay, kahit na may kaya pa sila sa buhay. Mahal, ikaw na muna ang bahala sa kanila. Sasamahan ko lang si Lori sa kwarto niya. Iyon ang unang beses na dinatnan si Lori, kaya todo alalay siya rito. Kahit sumama ang pakiramdam niya dahil sa pagod, ay minabuti niya pa rin itong alagaan. Mommy, you look pale. Do you have a fever? Medyo nahihilo lang ako, anak, pero wala ito. No, Mom. Okay na po ako rito. Magpahinga ka na po sa kwarto niyo. Baka mapano pa po si baby. Sambit sa kanya ni Lori. Tumango naman siya bago nagpa siyang tumayo. Kinumutan niya muna ito bago dinako ang daan patungo sa kanilang silid ng asawa. Habang tinahak ang daan papasok sa kwarto, unti-unti ring nagdidilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng dilim. Kambal, magigising pa ba si Mami Ganda? Baka iwanan niya na tayo. Hindi yan, Kambal. Mahal na mahal tayo ni Mami kaya hindi niya tayo iiwan. Basta, behave na tayo ah. At saka dapat hindi na tayo mag-aaway. Oo, Kambal. Unti-unting ibinuka ni Jenny ang mga mata nang marinig ang sinabi ng Kambal. Nagyakapan pa ang mga ito habang nakapikit. Hindi alam na mga to, nagising na siya. Kaya malaya niyang pinagmasdan ng mga anak saka mangiyak-ngiyak siyang napangiti. Twins, gising na si Mommy. Kaya huwag kayong mag-aaway sa harap niya para happy lang si baby sa tummy ni Mommy. Yes po, Daddy. Kakapasok lang ni Trevor at may hawak na tray na naglalaman ng pagkain. Pinalabas na muna nito ang Kambal, saka siya sinubuan ng lugaw. Mabuti na lang at maagap kitang nasalo kanina, mahal. Baka kung napano na kayo ni baby kung hindi agad kita nakitang pasuray-suray habang naglalakad. Dinayin mo pa ang lasing. Nahihilo lang talaga ako, mahal. Pero okay na ako ngayon. Salamat sa pagmamahal, Trevor. Tumango ito, saka siya siniil ng halik sa labi. Salamat din, mahal, dahil sa sakripisyo mo. I love you so much. Tugon ng kanyang asawa. Wala nang mahihiling pa si Jenny dahil nasa kanya na ang lahat. Masaya ang binuo nilang pamilyang dalawa ni Trevor kasama ang kanilang mga anak. Lumago pa ang mga negosyong ipinundar ni Jenny matapos ang ilang buwan. Nagpapasalamat siya sa kaibigang si Tonya dahil hindi siya nito iniwan na mga panahong kailangan niya ito. Nanganak na rin siya sa bunsong anak nila na lalaki. Kaya naman, nagdesisyon na rin siyang sunduin ng kanyang mga magulang sa probinsya upang magsama-sama na sila. Jenny, tama na itong si Kulot ha? Huwag mo na siyang dagdagan. Ang ganda pa naman ng mga mata at ang tangos pa ng ilong. Nakakabighaning tingnan. Parang may magic. Inay naman, kung ano-anong lumalabas sa bibig niyo, baka mausughuyan si Kulot. Sita niya sa ina, saka hinaplos-saplos ang buhok nito, kagaya ng pansit kanton. Sa apat niyang mga anak, yung bunso lang ang kakaiba. Kulot ang buhok, napakatangos ng ilong at ang ganda ng mga mata. Kuhang-kuha nito ang tangos ng ilong ni Trevor, pero hindi ang buhok nito. Hindi rin alam ni Jenny kung saan nagmana ang buhok nito. Gayong smooth at tuwid naman ang mga ate nito at kuya. Mahal, saan mo ba kasi pinaglihi ang buhok ni Kulot? Hindi ka naman mahilig sa pansit kanton. Pangungulit ng asawa sa kanya. Hindi niya alam ang isasagot dito dahil maging siya man ay wala ring ideya kung bakit si Kulot lamang ang naiiba sa apat nilang anak. Gayunpaman, pantay-pantay ang pagmamahal nila sa mga ito. Hindi na mahalaga yon, mahal. Ang mas mahalaga, nagmamahalan at hindi tayo nagkukulang sa kanila kahit gaano man tayo kabusy sa kanya-kanya nating trabaho. Mommy, Daddy, naka-highest score po ako sa final exam namin. Masayang anunsyo ni Sixto nang makapasok ito ng bahay. Ni hindi pa nga nito nahuhubad ang suot na sapatos. Really, anak? Proud na proud kami ni Daddy sa inyo, mga anak. Congratulations! Niyakap niya ang anak, saka hinaplos-saplos ang buhok nito. Maya-maya pa,
Nagsidatingan din ang kambal at ang ate Lori nila. May kanya-kanya na ring bitbit na notebook at lapis ang kambal, habang cellphone naman ang hawak ni Lori. Ate Lori, how's school? Ayos naman, Sixto. Matataas naman ang grades ko. Ikaw ba? Baka naman mamaya binibigyan mo lang ng sakit sa ulo mga magulang natin, ha? Hindi ako nga po ang may pinakamataas ang grade sa amin. Pagyayabang pa nito sa kapatid. Nakangiting pinagmasdan ni Trevor ang mga anak habang magalang na kinakausap ang isa't isa. Sa isip niya, wala na siyang hihilingin pa dahil ibinigay na sa kanya ng Diyos ang lahat. Masayang pamilya at ang tuloy-tuloy nilang pag-angat sa buhay. Pre, I heard ngayon ang dating ni Stella from States. Hindi ka ba sasama sa amin? Bungad sa kanya ni Roy nang makapasok ito sa office niya. Napabuntong hininga na lamang siya bago sinamaan ng tingin ng kaibigan na ngayon ay printing nakaupo sa bakanting upuan paharap sa kanya. Ikaw na lang. Alam ko naman na puro kalokohan lang alam mong gawin doon. Hey, bakit parang bite-bite na natin ngayon? Dati-rati naman nung high school days natin, ikaw ang pinaka-bad boy sa grupo. Arogante at stricto. Tantanan mo ko, Roy. Naririndi na ako sa boses mo. Sikmat niya sa kaibigan pero nginisihan lamang siya nito. Friend, Nandito ka lang palang lalaki ka? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi mo naman pala sinasagot? Sabay na napadako ang mga mata nila sa bukana ng pinto nang sumulpot doon ang asawa ng kanyang kaibigan. Halatang nababagot na ito kakahintay sa lalaki. Kinugulo mo na naman yung kaibigan mo, Roy. Ni hindi ka pa nga naliligo eh. Amoy panis ka na. love naman. Pinapahiya mo naman ako sa harap ng kaibigan ko eh. Reklamo nito, sabay kamot sa batok. Naiiling na palipat-lipat ng tingin si Trevor sa mag-asawa na kasalukuyang nagbabangayan sa opisina niya. Umuwi ka na kasi, Roy. Panggulo ka lang sa trabaho ko. Yes, boss. Basta, mamayang gabi Don't forget, okay? Nag-file ng leave si Trevor ng 1 linggo sa trabaho upang makasama niya ang kanyang pamilya. Dinala niya ang mga ito sa probinsya ng Bulacan kung saan nakatira si Jenny. Doon niya naisipang magbakasyon para maiba naman daw ayon pa sa kanya. Wow! Sobrang ganda po pala rito sa inyo, Mommy. Ang lamig ng simoy ng hangin at ang presko pa. Unlike sa city. Oo nga po, Mommy. Ang ganda rito. Napangiti si Trevor sa narinig. Masaya siya dahil napapasaya niya ang mga anak niya. Inisa-isa niyang kinuha ang kanilang mga gamit upang dalhin iyon sa bahay ng kanyang mga biyanan. Pinaayos niya ang bahay simula noong doon na nanirahan ng mga ito sa Maynila kasama sila. Matagal na rin siyang napatawad ng mga magulang ni Jenny dahil sa nangyari kay Janice. Maraming salamat, mahal ha. Pinasaya mo ko at ang mga bata. Ani Jenny sabay yakap sa bewang niya. Hindi ako magsasawang mahalin kayo ng mga anak natin, mahal. Kayo ang buhay ko. Hinaplos niya ang buhok ng asawa, saka iyon hinalikan. Para kay Trevor, hindi man siya perpektong asawa at ama, pero lahat ginagawa niya para sa kanyang pamilya. Ang tanging hiling na lamang niya sa Diyos ay hindi mapariwara ang mga anak niya kapag wala na sila ni Jenny sa mundo. Labis ang pasasalamat niya sa Diyos dahil binigyan siya ng maganda at napakabait na asawa. Ganon din ang mga anak niya. Wakas. Shoutout po kay Pinky Flores from Mariveles, Bataan, Daryl Sucandan from General Santos City, Cheryl Dinbolo from Pasig City, Marivic Manalon from Hong Kong, Cheryl Sabusido and Christina Dampios from Talamban, Cebu City.